walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Charot! So yun, so kamusta naman ang araw ninyo? Kung ako ang tatanungin ninyo, syempre medyo pagod tayo ngayon dahil ang dami kong klase kanina, tapos pag uwi ko pa, busy pa ako sa Binibining Pilipinas, na nakakaloka ang Binibining Pilipinas, no? Grabe yung kabugan ng mga babae. Plus, syempre, bukod doon sa Binibining Pilipinas, pinagkaabalahan din natin, syempre, yung pagpunta nga ni Atisa Manalo sa Vietnam. So, yon ang pag-uusapan natin ng bonggang-bongga. So, syempre, marami na excite dahil syempre, Atisa Manalo to. So, ako, para sa akin, kahapon, naloka ako kay Atisa kasi akala mo talaga pupunta na siya doon sa sa competition. Akala ko, ayun lang yon. Pero hindi, mas naloka ako doon sa nakita kong eksena talaga ng mga kandidata. So, sino-sino ba yung mga nagpunta dito? South Africa, nandiyan dyan. Maganda ang pambato ng South Africa. And then, nandyan din syempre si Miss Malaysia. Nagpunta din si Miss Malaysia. Si Vietnam, syempre hindi mawawala. Si Philippines at saka si Indonesia. Hindi ko lang alam kung may dalawa pang kandidata from another Asia. Pero sila Atisa talaga yun na highlights kanina. So, pinagsuot pa nga sila ng Vietnam costume eh. Panalo, dito pa lang, ramdam mo na talagang kala mo competition na. Grabe talaga yung, kala mo yung first day ng competition, ganon yung eksena. Si Atisa, grabe ang pasabog, sobrang panalo ang styling, at kumabog talaga ng bonggang-bongga. In fairness naman kay Atisa Manalo, sobrang nagustuhan ko talaga yung styling niya. So, nung una, di ba yung straight hair lang siya. So, sabi ko doon pa lang si straight hair, talagang umeksena na at nakipagsabayan talaga ng alam mo yon, eksena kay Malaysia at saka kay Indonesia. Pero kagabi, nagkasubukan si Vietnam saka si Atisa sa pasarela. Maganda naman yung pambato ng Vietnam, matangkad. Tapos alam mo yon, maganda ang pagka-fresh overload niya rin. Pero syempre, si Atisa Manalo nung dumating sa airport, akala mo, siya na yung reigning queen ng Miss Cosmo. Ganon. At pinagkaguluhan siya ng mga Vietnamese. In fairness naman sa mga taga-Vietnamese, kahit this oras na ng gabi yon, as in talagang inabangan nila ang isang Atisa Manalo. At dito masasabi ko, panalo dito si Atisa sa eksenang to. Talagang winner na winner. Nakakatuwa kung iisipin mo kasi ganon siya kamahal ng mga taga-Vietnam. At natuwa talaga ako sa eksenang ibinigay ni Atisa Manalo. In fairness ha, pasabog. Talagang pasabog kung pasabog ang eksena ni Atisa. Ando doon na nagpatikim talaga siya ng bonggang-bonggang pasarela. And then, kanina nga, nagkasubukan talaga sila ng ganda. As in talaga yung styling talaga, grabe, panalo yung buhok ni Atisa Manalo. As in talagang, akala mo lalaban ng Miss Universe. Alam nyo, kanina naisip ko, sabi ko, my God, sinayang talaga si Atisa Manalo para sa Miss Universe. Na alam mo yun, na ganito kakabog ng bonggang-bongga. May kakayahan kasi si Atisa Manalo na, ay nako, ile-level up ko yung beauty ko today. Ganon. Pero syempre, hindi naman masasayang yun kasi ilalaban naman ni Atisa Manalo yun dito sa Miss Cosmo. Kumbaga, parang yung mga plano niya for the universe ay dadalhin niya sa Cosmo. Kanina nga yung gown na suot-suot niya, sabi ko, my God, ang ganda ng gown. Kanino kayang galing na designer to? Ang bongga. Plus, yung makeup niya, yung minake-upan siya ng mga Vietnamese, talagang kitang-kita mo ng mukha siyang Vietnamese talaga. Sabi ko, ay panalo dito si Atisa. Talagang kakabog talaga si Atisa sa Miss Universe. So, magkakaalaman to. Diba? Kasi dito pa lang talaga ramdam mo na pumapalo na yung beauty niya
And then nakita naman ninyo na 'di ba parang medyo si Miss Indonesia gusto na lumayo kay Atisa Manalo. Siguro nagandahan talaga siya ng bonggang-bongga kay Atisa, no? Alam niyo naman yung mga beauty ng Indonesia, minsan may pagkabudol din to, charot. So yon, si Atisa kasi hindi mo mabubudol yung beauty niya, talaga beautiful woman siya. So yung iba kasi budol yun, yung makeup lang. Kaya siguro sabi niya, ay nako, makalayo-layo na kay Atisa dahil baka kabugin ako neto ng todo. So, naiintindihan ko naman. Oo nga naman. So, simulan mo ng lumayo. Charot. So, yon. So, may laban ba si Indonesia kay Atisa Manalo? Parang feeling ko, syempre sa laban na to, malakas ang isang Atisa Manalo. Yung dumating pa lang siya sa Vietnam yesterday, naramdaman ko na parang, ay sabi ko, malakas ang laban ni Atisa. Mukhang si Atisa talaga to. Mukhang kakabog dito si Atisa Manalo sa Cosmo. Kaya to ni Atisa Manalo. Kasi, iba yung impact. 'Di ba sabi nga, impactful beauty. O, 'di ba? So, I think it's Atisa Manalo talaga yung impactful beauty na yan. So, sabi ko, ay okay, carry na to. Carry na ni Atisa Manalo makipagpukpukan sa mga kandidata dito. At meron lang ako napansin kay Miss Malaysia. Si Miss Malaysia ang isa sa mga parang nakikita ko na matinding kalaban niya dito sa Asia, ha. Ito pa lang sa 5 na nagtapat-tapat sila. I think si Vietnam pwede niyang maging first runner-up or pwede niyang pero si Malaysia mukhang nandoon talaga na eye of for the prize din yung parang andoon siya na parang gusto ko tong premium to at parang andoon siya na kakabog. So, sabi ko, okay, mag-ingat siya dito kay kay Miss Malaysia. And then, of course, hindi din naman natin maaalis na ang bawat kandidata talaga ay magkakaroon sila ng matinding ibibigay nilang laban dito sa Miss Cosmo. Kasi nga, doon sa momento na, alam mo yun, makikipagpukpukan yung mga yan. Kakabog at kakabog yan mga yan. Because yung competition ay sobrang, mahigpit Ang laki ng premyo Imaginein mo, ang pa-price nila is kulang-kulang $100,000, 'di ba? $100,000 plus titira doon sa Vietnam, plus may car, plus bongga ang competition. So talagang ibibigay talaga nila yung best of the best para sa laban nila. So for sure, talagang magpapasabog talaga. Hindi sila yung parang basta-basta lang na ganito lang yung magiging eksena ko. And I think pagtatrabahuhan to ng Malaysia. So nakita naman natin yung kanina Diyos ko, damitan pa lang yung Malaysia, bongga-bongga na, di ba? Kung iisipin mo na parang ang ganda din ng makeup, ang ganda din ng aura. So, hindi ko lang alam kung paano yung com skills niya, hindi ko lang alam kung gaano ba siya ka-todo. Pero, ang alam ko, si Atisa Manalo ay gumawa ng eksena kanina na alam mo yun na for sure, yung mga mata ng organization ay nakatingin din kay Atisa dahil sabi nga nila, sobrang ganda ni Atisa talaga sa personal. At hindi naman natin matatanggi yun. At alam naman natin yun. Hindi naman yan magganong-ganon lang na pupunta dyan na parang wala lang, di ba? So talagang makikipagsabayan yan. Ang maganda kay Atisa Manalo kasi, of course, yung beauty. Plus, maganda ang profile. So, kaya sabi ko ay malakas ang laban dito ni Miss Philippines. Kakabugto at makikipagsabayan talaga sa mga kandidata. So, isa siya sa mga nakikita ko na pwede talagang mag-uwi ng corona ng Miss Cosmo. And I hope na sana mangyari yun. Kasi, syempre, si Atisa kasi sobrang alam mo yon, malaki yung maitutulong niya sa Cosmo kung sakasakali, kung impactful beauty at saka yung sasabihin mo na makakatulong ba to sa paglago ng Cosmo? I think yes dahil mamahalin ng mga Pilipino. So, yon. So, sabi ko nga, panalo dito si Atisa pag nakuha niya yung corona. So, hindi siya nagkamali na pinili niya ang Miss Cosmo. And I think, nilagay si Atisa Manalo dyan para, alam mo yon, yung pabonggahin pa yung Miss Cosmo. Para manalo ng Miss Cosmo. So, parang inisip nila na hindi ka talo dito. So, kapag nilagay kita dito,
kaya mo ipanalo yan. So, yun. So, doon naman sa mga nagsasabi na, nako, parang ang lungkot ng mata ni Atisa. Guys, syempre, pagod si Atisa manalo. Sa totoo lang, isipin ninyo, from noon hanggang ngayon, eh, wala pa siyang pahinga, tapos lumalaban. So, talagang pagod talaga ang isang Atisa Manalo. And I hope na naiintindihan yun ng iba at naiisip din yun ng iba. So, sa ngayon na nakikita ko, dito sa mga 5 kandidata, I think malakas na kalaban niya dyan, si Malaysia. Pero dapat, hindi lang si Malaysia ang tutukan mo. Dapat lahat ng kandidata. And I think sanay naman dyan si Atisa Manalo. Alam naman niya kung sino yung kalaban niya. I hope lang na sana makapagpahinga si Atisa at ma-relax at alam mo yon, magawa niya yung dapat niyang gawin para sa laban dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So yon, so sa mga nakita mo kanina na paandar, tingin mo ba sobrang laki talaga ng pageant ng Cosmo? Ako kasi yes, parang feeling ko sobrang laki ng pageant nila. At higit sa lahat, parang feeling ko ngayon palang ramdam mo na talaga yung kabugan. Lalo na si Atisa Manalo ang magiging kandidata natin dito sa Miss Cosmo. Ramdam mo talaga na parang aabangan siya ng mga tao. At exciting tayong lahat sa laban niya. And then, ikaw ba nakita mo rin ba na ang makakalaban niya talaga dito ay si Miss Malaysia? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang mga na-feel mo at na-eksena mo doon sa nakita mo dito sa Miss Cosmo. Ano ba yung naging reaction mo dyan? So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang. So, laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.